So, ilagay natin siya sa 30. Set nyo lang, yan. So, hingi yan ng password, lagay nyo yung default password niya. Then, pag na-activate niya yan, yung gumalaw na at na-activate na yung fan natin. So, makikita nyo dyan, umikot na siya. Okay, so, ganun yung pagsiset ng fan niya. So, ibalik natin siya sa dati. Lagay natin sa 39 degrees lang. Okay, set ulit, set. So, dyan, tumigil na yung fan. So, okay, sana nakuha natin. Hi, hello. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back sa channel natin. Hindi masyadong magiging mahaba ang video natin ngayon dahil we will go direct to the point dito sa ating battery management system. Marami kasing nagtatanong sa regarding sa parameters nito. So yan, dito makikita natin yung BMS natin na 300 amps. Nakakabit yan dito sa ating Synergy Prismatic Cell na LiFePO4 battery with 302 AH na capacity. And ito yung inverter niya. Itong ating 2000 watts na snuddy. Yung isang BMS ay dito naman yan sa BYD battery natin na merong Samdon na inverter. And ito yung solar charge controller niya na 60 amps na SRNA. So dito, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ang 300 amps na BMS. Yung parameter setup niya dahil may mga nagtatanong kasi kung ano daw yung basic na settings or parameter settings nito. So, nung unang video ay hindi ko na-discuss yung settings niya dahil medyo occupied tayo masyado dahil i-install tayo at nagwa-wiring ng pagkabit sa kanya. So, ngayon at medyo meron tayong time ay dadaling ko kayo sa parameter settings nitong ating 300 amps na BMS at pakita po sa inyo yung setup po dito, yung mga details niya. Pwede niyo itong gayahin provided na make sure na yung settings niya ay akma dun sa battery na ginagamit natin. So, naka 12 volt system tayo at 4S yung connection natin. So, yun ang dapat na isaalang-alang natin dito. Kaya dapat alam nyo yung setup nyo. However, doon naman sa mga hindi gumagamit ng BMS or doon sa ibang wala pang BMS, you might want to try this strategy na ginawa ko dito. Gumamit ako ng dalawang high power relay and dalawang LBD module para seamless yung paglipat niya, and at the same time ay na-modify ko yung low voltage disconnect niya and the HBR or high voltage reconnect. So kung wala pa kayong BMS o kung ayaw nyong gumamit, try nyo pong panoorin yung mga videos na ginawa natin dito para magkaroon kayo ng idea at para magamit nyo or ma-apply nyo sa mga setup natin. Ito naman ay alternative lang kung ayaw nyong gumamit ng BMS o wala pa kayong BMS for the moment, ay pwede nyo itong gamitin or gawin. So ilalagay ko yung link ng mga video na yan sa baba ng description box ng video na to para kung gusto nyo, panoorin nyo para magkaroon tayo ng idea kung paano yung mga detailed na pag-wiring nito at paano gagawin, paano i-set up para makatulong sa mga setup natin sa solar. So, without much further delay, ay pasok na tayo sa parameter settings nitong ating BMS. So, punta tayo dun sa application natin sa BMS at click natin yon. Okay? So, dyan, pasok tayo sa local monitoring and pwede kayo mag-single cell, pwede kayo mag-series dyan. May mga nakasave na dito. So, i-click na lang natin yung BMS natin. Ito yung nasa una. Okay. Ngayon, ito yung status natin dyan. Meron tayo dyan voltage. So, yung charging current natin is 8.8 amps. And dyan yung remaining capacity natin. Dyan, meron na tayong mga information. Dito sa maximum voltage, yung minimum, average, so on and so forth. Sa cycles, meron akong 18. Dito sa status information, dito natin makikita kung may mga alarm sa atin kung merong mga cells na umaakit na siya or nag-overcharge na siya. Diyan, makikita natin yan dyan at kung anong cells yun. So, yan. Dito naman, meron tayong MOS, temperature, 33 degrees Celsius. And yung battery strings natin, yung cell is 325, 325, 325, and 325. Okay, so balance naman. And dito sa baba, yung serial numbers niya. Okay, so punta tayo dito sa active balance. Okay. So dito, meron tayong status, naka-off at yung balance current mamaya ay yan, hindi galaw-galaw yan. And ito yung natin dito, parameter sa settings dito. So sa balance current 1 amp,
discharging high temperature protect, battery strings, yun. So yun. Dito, ang ginalaw ko lang dito sa part na ito ay yung discharging low temperature protect. Nung una, naka 40 degrees yan. So, nilagay ko yan sa 0 kasi hindi naman tayo aabuti ng negative 40 degrees dito sa ano natin, sa lugar. So, dito naman, sa sleep waiting time, iniba ko rin to. Ang nakalagay dito, dati ay 3600 kung hindi ako nagkakamali. Ngayon, binago ko yan. Ginawa kong 65535 seconds. Dahil yung isang BMS natin na 100 amps ay suddenly ay nagkaroon yun ng kunting problema. Nag-shutdown siya by itself. So, tumawag tayo sa engineering section ng DALI and nakausap natin yung personnel nila and nagkaroon kami ng conversation and minarapat niya na i-change ito to 65535. So, hindi ko alam kung ano. Anyway, nang binago ko yan ay hindi na nag-shutdown yung isang 100 amps na BMS. However, dito sa 300 amps, okay naman ito. Kaso, minarapat ko na baguhin na rin at iakma dun sa isang BMS ko. So, kung meron kayong mga experience na yung BMS nyo ay nag-shutdown, try using this strategy. Baka gumana sa inyo. So, okay. So much for that. So, dito sa balance voltage, yan. Dito naman sa balance open start voltage, 3 volts. Para pagdating ng 12 volts ay magbabalance na yung natin. Yung BMS natin ay ibabalance na yung battery. So yan. Okay, wala na doon. So punta na tayo dito sa ating parameter settings. So dito, sa single volt high protection natin ay naka 3.6 lang ako dyan, 3.60. Pwede nyo namang gawing 3.65 volts. Sa dyan sa 14.6. Pero ako 3.6 lang para dito sa sum voltage high protect natin ay naka 14.4 lang yan. Pag minultiply mo yung 3.6 into 4, ayan 14.4 volts siya. Dito naman sa single volt low protection natin ay naka 3 volts ako dyan. At pag minultiply mo yan sa 4 ay you will arrive sa sum volt low protect na 12 volts. Pero ako, ito kasi hindi naman yan aabutin 12 volts ang battery ko. Dahil meron tayong ginagamit dito mga LVD module at mga high power relay. So nakaset yan sa 12.7 lang. So pag 12.7 na yung battery ko ay magka-cut off yan by itself. Seamlessly lilipat yan sa isang battery. So hindi inaabot yung yung 12 volts talaga na low protect. Kaya yung cycle ng battery ay hindi nagagamit. However, doon sa unang ko dito makikita nyo, meron akong 18 dyan. Dahil sa path testing natin from full charge to low bat ay nagka-count siya sa cycle. Anyway, hanggang dyan na lang yan. O maybe may mga moment na mahina yung charging natin, talagang sinasagad natin yung battery natin. Pero most of the time, 12.7 volts dito sa sum volt low protect ko ay naglilipat na yan sa isang battery. At yung isang battery naman pag na-lowbat ay maglilipat naman yung sa DIO pag inabot naman yung 12.7 volts. So para safe na safe yung battery natin. Anyway, to continue, ito yung pressure alarm niya. Dati lang yan, hindi ko na binago. Yung charging overcurrent protect, dati din yan, 300 amps dahil 300 amps yung natin battery. Dito sa discharging overcurrent protect ay naka 400 tayo dyan. Pero pwede nyo yan baguhin. Ilagay nyo sa 300 amps or less kung anong gusto nyo. So, 400 ko lang yan dahil nag-testing kasi ako. Pero pwede rin nating ibalik sa 300 amps. Set mo lang din pag set mo may yung default password nila na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter mo lang yan. Then yun. Naset na siya. Now let's go to this cell characteristics. So dyan naman, dito, naka-live PO4 tayo. Pwede nyong i-change kung naka-flood kayo or naka-lithium or naka-lead acid kayo. So yung rated capacity ng battery nyo, lagay nyo dito. Sa akin ay 302 AH. Kung ano yung AAs nyo, ilagay nyo din dyan. Sa reference voltage, 3.2 volts. So, hindi ko na binago yan. So, yung sleep time, sinabi ko na nag-65535 tayo dyan. Sa state of charge naman, pwede nyong baguhin yan. I-full charge nyo muna yung battery nyo. Then, pag na-full charge na, i-set nyo sa 100%. Dito sa balance open start voltage ay 3 volts. So,
Pwede nyo rin i-modify yan kung gusto nyo. Balance open difference voltage ay 0.01 volt. So, punta naman tayo dito sa cell board setting. Dito wala naman masyado na dito. So, importante lang dito itong board 1 cell. Cell num. Dapat naka 4 yan kung naka 4 series ka. Kung naka 8 series ka ay 8 din ang dapat na nakalagay dyan. Kasi hindi gagana ng maayos yung BMS mo kapag hindi akma yan sa setup mo. So, dito 4 series tayo, 12 volt system. So, okay na po yan. Now, let's go to the temperature protection. Dito, again, 65 degrees. Wala tayong ginawang modification dyan. Dito lang sa low temperature protect, siniro ko na lang yan para wala naman kasing ano yan. Nasa tropical country tayo, hindi naman tayo aabutin ng negative degrees Celsius dito. So yan, charging high temperature protect 70 as is yan. So on and so forth. Then dito, meron tayong fan on temperature. Dito naka 39 degrees yan. So, pag inabot na yung 39 degrees, yung fan ng BMS natin ay iikot yan. So, sa ngayon, pakita ko lang sa inyo kung paano ito gumagana, paano nyo isa-set ito, ay ipakita ko ng saglit. So, dito sa fan on temperature natin ay naka 39 degrees tayo dyan. So, ngayon, kapag change mo yan, halimbawa, ilagay natin siya sa ano. Sa ngayon kasi, yung ano natin, yung 3.0 LED natin ay ito. Naka ano tayo dyan, naka 30 degrees Celsius siya, yung temperature niya. Pero dito sa BMS natin, ang nakalagay ay 39 degrees Celsius. So, ibig sabihin yan, pag inabot niya yung 39 degrees Celsius, dito yan mag-reflect. Pag nag-39 yan, temperature natin, matitrigger yung fan natin dyan, gagalaw yan. So, sa ngayon, i-check natin. Kita ko sa inyo, anuhin lang natin, i-activate lang natin para makita nyo. Ilagay natin siya so right now, ang ano natin, ang temperature ay yan, 30 degrees dahil di pa naman masyadong mainit. So, ilagay natin siya sa 30. Set nyo lang. Yan. So, hingi yan ang password, lagay nyo yung default password niya. Then, pag na-activate niya yan, yung gumalaw na at na-activate na yung fan natin. So, makikita niyo dyan, umikot na siya. Okay, so, ganun yung pagsiset ng fan niya. So, ibalik natin siya sa dati. Lagay natin sa 39 degrees lang. Okay, set ulit. Set. So, dyan, tumigil na yung fan. So, okay, sana nakuha natin. Dito sa heating on temperature, nakasira tayo dyan. So, let's go to the last part. Yung ating parameter settings dito sa protocol type. Naka-SRNE tayo. So, okay na yan kung ano yung ano nyo. Ginagamit yung RCC, pwede nyo din ilagay dyan. Yung device name nito ay nababago. So, yan yung device name na nilagay ko sa Energy Prismatic. Okay, so dyan, wala naman ang masyadong kailangan dyan. Pwede nyo itong i-restart, i-factory reset, reset nyo yung password. Okay, so, yun lang po ang parameter setup ng natin, ng BMS na to. So, dyan kasi makikita natin dyan, mayroon siyang real-time display ng activity niya sa BMS. Meron tayong voltage dyan, yung current and yung temperature niya. So, sa ngayon, nasa 12 point something amps, nagcha-charge yung natin, battery for our solar charge controller dito. Yan. And dumadaan sa BMS natin. So, yun po. Dito naman sa sa 100 amps na BMS natin, ay parehas lang po ang settings niyan. Iibahin nyo lang yung amperes niya sa charging and discharging current. So, yung mga ibang protocols ay the same. Kung naka 4S kayo, ay ganun din po. So, yan. Sana nakatulong sa atin at maraming salamat ulit sa inyo. So, hanggang dito na lang po ang video natin and keep safe and God bless everyone. Bye!